Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya, good vibes muna tayo. Tapos isinare niya 7 seconds speech ng Pangulong Marcos. Nako, ay good vibes nga. Ano bang sinabi ng Pangulong Marcos dito sa short speech na ito na pampagood vibes? Sabi ni Attorney Guanzon, handa na ba kayong magpa-good vibes? Ito na. Magnanakaw, yung buong pagkakilala sa atin. Na hindi magnanakaw, yung buong pagkakilala sa atin. Na hindi magnanakaw, yung buong pagkakilala sa atin. Na hindi magnanakaw ang pagkakilala sa atin. Ngayon napapanood ko yung debate ni Senator Alan Cayetano at Senator Bongbong Marcos noong 2016 na vice presidential race, Grabing birada ni Grabing birada ni Senator Alan Peter Cayetano. Tungkol sa graft and corruption ang ano ba yung birada ni Cayetano? Kung ang mga congressman mananalo, magiging corrupt. Ang mga senador mananalo, corrupt. Much more yung magpresidente, ganun ang birada niya ang lakas ng patama niya sa Marcos. Kasi noon pa itong Cayetano, talagang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano, sumama siya EDSA 1. Yung pagpatalsik sa Marcos Sr., nandun na. Alan Peter Cayetano kasama sa EDSA. Sabi niya, EDSA 2. Pagpatalsik kay Erap, sumama din siya. So, ang project ni Senator Alan Peter Cayetano sa debate na yan is, galit siya sa mga corrupt at inaakusahan niya Marcos corrupt. So, ganoon na rin noong 2022 election, ganoon din ang birada ng mga dilaw. Noong una, galit tayo kay Senator Alan Peter Cayetano noong 2022, di ba? Sinisingil natin siya sa kanyang promise na 10,000 ayuda. Ngayon, wala na. Marami nang nag-comment. After yung debate sa Senate impeachment, na nagpakitang gilas si Senator Alan Peter Cayetano, tumulong siya talaga sa mga Duterte. Sabi, wag na nating singilin yung utang ni Cayetano na 10,000 pesos ayuda. Kasi inakita niya, lumaban siya talaga sa administrasyon Marcos. So ito ngayon, nakakatawa. Hindi magnanakaw ang pagkakilala sa atin. Ulitin natin Talagang ako, na-good vibes ako. Itong sharing ni Attorney Rowena Guanzon. Ulitin natin. Na hindi magnanakaw, yung buong pagkakilala sa atin. Isa pa. Pagbasa tayo sa mga comments. Greg John Largo, Marcos pinaka magnanakaw. Oe Pampi Macanas, Marcos greatest robbery thief, Guinness Book of World Record. Noong una, galit ako dito yung label ng Guinness sa Marcos. Hindi pa ako maniwala nung una Sabi, kayo-kayo lang nagsabi niyan, kayo-kayo lang. Ito ngayon, pag upo ng administrasyong ito, umiling na ako. Instead na maklear yung pangalan ng Marcos sa akusasyon nga magnanakaw, ano ang nakikita natin? Grabe. Kaliwat kanan ang korupsyon, lalo na yung nangyari sa budget nitong 2025.
the worst budget in our nation's history. At nangyari itong administrasyon ng Marcos Jr. Wala ka ng tulak kabigin eh. Malala ko si Professor Winnie Monson. In interview, ano sa tingin mo, may pag-asa pa ba ang Marcos administration itong remaining 3 years in office? You want my honest opinion? Sabi ng professor, economist. Ano siya? Wala na. Kasi, ang mga nakaupo sa gobyerno, ang nakapalibot sa administrasyon ay hindi karapat-dapat. Ganon. So, tatak, yung bagong Pilipinas. Ang gandang pakinggan, bagong Pilipinas, parang kinopya yung bagong lipunan ng Marcos Sr. Ako, dahil lumaki ako, martial law days, dinner here first, okay? Talagang nagbago ang Pilipinas yung naramdaman ko yung asenso. Panahon ng Marcos Sr. Mura ang bilihin, maraming pagkain, dahil agrikultura, magaling ang Marcos Sr. sa Masagana 99. Tayo noon nag-e-export ng bigas. Then, yung mga programa ng Kadiwa, nako, talagang tunay ang Kadiwa store noon. Mura talaga. Ngayon, wala na ang Kadiwa. Anong tawag ko dyan? Guerrilla. Pasulpot-sulpot lang. Yun. Pinagmamalaki. Natupad na ang 20 pesos per kilong bigas. Saan ka nakakabili ng 20 pesos per kilong bigas? Sa mga Kadiwa store lang na saan ka bibihira ang Kadiwa. Tapos ang makabili, piling-pili, mga vulnerable sectors lang. Na okay naman dahil natutulungan mga senior citizen, indigents, PWDs, solo parents. Tama yun. Kailang bakit sila lang? Kanino yung promise na 20 pesos per kilo? Di ba? Pangkalahatan. Hindi naman tayo makabili ng 20 pesos per kilong bigas. Sana yung pinagsasabing 20 bigas meron na in your dreams. Anyway, na good vibes ba ka? Ako, tuwan-tuwa ako dito sa pampagood vibes ni Atty. Rowena Guanzon. Salamat po, Madam Bing Guanzon. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video nito. Si Angkol ang natagaan og sin og mag-atop na ni siya karon. Og karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni Angkol sa natagaan na mo og yero. Ay dako akong pagpasalamat kay natagaan ko busin. So Nakatup na ko gyud. mga dagko na gid kayo ang buslot sa iyang yero. Magtantang na gid si Angkol sa yero kay mag-atop na siya. Karon mag-atop na gid si Angkol. Ora pa. Awat. Ingat idol. Katap lagi si idol. Tawa na ko nag-contact ko. Awitin na sin. Karon naman na gid si Angkol sa pag-atop sa iyang balay. So maayo na gid nga tan-awon. Kayo sa Ginoo mga nakuha na ko sa video nga salamat sa Ginoo kay naiwan na gyud ning akong balay di na ko gyud kulanan
Oh, salamat kayo, Col. Salamat kayo. Oo, thank you. Tawsin, katop na tagyod. Mm-mm.